Si Yuada Saka ay isang kaawa-awang na bigo na may natatanging kakayahan. Maaari siyang lumipat sa katawan ng sinuman pero may dalawang kondisyon. Una, maaari lamang niyang gawin ito sa loob ng 5 segundo, at pangalawa, kailangan niyang tumingin sa kanyang mga biktima bago makontrol ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya ang isang e-girl na nagpakita sa kanya ng isang bagong mahiwagang mundo at tumulong sa kanyang maging isang sobrang makapangyarihang S-rank na tagagamit. Tulad ng dati, sinisimula ni Yu ang kanyang araw sa pagtutok sa mga babae sa bayan. Para kay Yu, ito ang normal dahil siya ang hindi nakikita na naglalaro na lumilipat-lipat sa katawan ng iba sa loob ng 5 segundo. Sa panahong ito, maaari mong matuklasan ang silid ng mga sikreto ng isang babae o makipag-away. Kasama ang mga taong hindi niya gusto. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamalaking tagumpay niya dahil talagang ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan para manggopya sa mga pagsusulit. Tuwing may test, nagiging katawan siya ng isang nerd sa loob ng 5 segundo at pagbalik sa kanyang katawan, mabilis siyang kumokopya ng mga sagot sa kanyang sariling papel. Ganito nakarating si Yu sa tuktok ng kanyang paaralang batayan. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing layunin dahil ang tunay na gusto ni Yu ay makapasok sa isa sa mga nangungunang paaralan sa Japan. Pero dahil si Yu ay makakapagpasis lang ng mga taong nakita niya, nahirapan siya nang malaman niyang hindi niya alam kung sino ang dapat niyang ipasok sa silid ng entrance exam. Ngunit bilang ang pagkatawan mismo ni Lucifer, mabilis na nakaisip si Yu ng isang matalinong solusyon. Ang unang yugto ng kanyang plano ay kinabibilangan ng pagbabago ng kanyang hitsura at pagdalo sa mga masikip na paaralan upang magmukhang kasali. Batay dito, ang ikalawang yugto ay kinakailangan niyang gumawa ng listahan ng mga nangungunang estudyante na nag-a-apply sa kanyang gustong paaralan, tinitiyak na mayroon siyang mga perpektong kandidato na handa para sa pagsasakdal kapag dumating ang panahon. Ilang araw ang lumipas, sa seremonya ng pagpasok, natagpuan ni Yu ang kanyang sarili na nakaupo sa gitna ng mga napiling estudyante para sa Hinamori Private High School. Tinawag ng nag-anunsyo ang kanyang pangalan, humihiling kay Yu na lumapit at magbigay ng talumpati bilang bagong kinatawan ng estudyante. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, ang iba pang mga estudyante, lalo na ang mga lalaki, ay tumitingin kay Yu na may inggit, at alam na nakakakuha siya ng higit pang mga pisngi kaysa sa upuan ng banyo. Ang pagkamataas ni Yu ay naging halata sa kanyang pambungad na pananalita. Sa kanyang klase, tumanggap si Yu ng text message, nahihirapang huminga mula sa kawalang interes. Iniisip ni Yu na ang pagtanggap ng mga text mula sa mga babae ay hindi naman kakaiba dahil hindi lamang siya ang pinakamatalinong estudyante dito kundi siya rin ang Brad Pitt ng paaralang ito. Gayunpaman, ayaw niyang maghintay ang kanyang tagahanga sa kanya. Kaya't nagpa siya si Yu na makipagkita sa kanyang fangirl para maipadama sa kanya ang lungkot. Pagdating ni Yu, nakita niya ang babae sa isang tahimik na lugar at tinanong siya kung bakit siya parang selos na kasintahan na nagmamadali sa kanyang mga mensahe. Bilang sagot, nervyos na sinabi ng babae na gusto lang niyang may mag-fertilize ng kanyang mga itlog. Naasar, tinanggihan ni Yu ang babae at sinabing mas pipiliin pa niyang magpakasal sa kanyang kanang kamay kaysa makipag-date sa isang ogre na gaya niya. Nang makatanggap ng pagtanggi, naging emosyonal ang babae at tumakbo papalayo para simulan ang kanyang glow-up. Pinanood ni Yu siyang tumakbo at ngumiti. Sa lahat ng ito, bakit pa siya makikipag-date sa isang babae na mukhang halaman na kumakain ng butiki kung may gusto siya sa pinakasikat na babae sa paaralan, si Yumi, ngayon? Sa halip na panoorin si Yumi na parabang siya ay ipinatong ni Picasso, nagpa siya si Yu na kumilos. Habang naghihintay si Yumi at ang kanyang kaibigan sa hintayan ng bus, naghihintay si Yu ng tamang pagkakataon para umatake. Kaya nang lumabas si Truck-kun sa kalsada, agad na naisip ni Yu na maaari niyang gamitin ito bilang pagkakataon para makuha si Yumi. Kaya't ginawa niya ang kanyang hakbang sa pamamagitan ng pagkuha sa kaibigan ni Yumi at pinatakbo ito palayo, at pagkatapos ay kumuha sa driver ng truck at pinasugod ang truck patungo kay Yumi. Siyempre, sa sandaling malapit ng tamaan ng truck si Yumi, bumalik si Yu sa kanyang katawan at itinulak si Yumi sa lupa, na parabang siya ay nagligtas sa kanya mula sa isang malaking aksidente. Habang si Yumi ay nasa isang nakakalito na estado, tinanong siya ni Yu kung ayos lang siya. Bumalik ang kaibigan ni Yumi sa eksena at pinabalik siya sa katotohanan sa pamamagitan ng pagsasabi kung paano siya niligtas ni Yu mula sa pagiging gulay. Nang sumingit si Yu, tinulungan niya si Yumi na tumayo at dinala siya sa opisina ng nurse para magpagamot.
Nang sila'y lumabas, nahihiyang sinabi ni Yumi kay Yu na gusto niyang pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanya mula sa pagiging vending machine sa ibang mundo. Gayunpaman, matapos ang kanyang diploma sa Rizology, nagkunwari si Yu na tanggihan si Yumi sa pamamagitan ng pagsasabi na ayaw niyang magpakitang tao sa kanya. Si Yumi, hindi alam ang panlilinlang ni Yu, ay nagpilit na bayaran ang kanyang kabutihan at kalaunan, pumayag si Yu sa pagpunta sa isang kafe kasama ang buddy ng paaralan. Sa Pancake Place, handa si Yu na simulan ang pagkain parang siya ay nasa misyon na maging bida sa may 600 pounds life. Pero agad na pinigilan ni Yumi si Yu at ipinakita sa kanya ang cultured na paraan ng pagkain ng pancakes. Sa kabila ng pagkapuot kay Yumi sa kanyang paraan, pinuri ni Yu siya sa pagiging malikhain sa pagkain dahil alam niya, ang pinakamahusay na paraan para makuha ang puso ng isang babae ay ang sumang-ayon sa kanya. Habang sila ay maghihiwalay na, nagtanong si Yumi kung pwede siyang makipagkita sa kanya araw-araw pagkatapos ng paaralan. Pumayag si Yu, na iniisip na siya ay nasa kamay na ni Yumi. Sa susunod na araw, si Yumi na may colorblind at hindi nakakaalam kung gaano kalala ang ugali ni Yu siya upang makauwi silang magkasama. Habang tinatanggap ni Yu ang mensahe, nagsimula siyang tumawa na parang baliw hanggang sa maisip niyang nakikita pa rin siya ng lahat. Bago niya maipadala si Yumi sa isang eskinita, tinawag si Yu sa opisina ng konseho ng mag-aaral. Sa opisina ng konseho, humarap si Yu kay Emura, ang presidente ng konseho. Hawak ang isang bungkos ng mga papel, sinabi ni Emura sa isang otoridad na tono kay Yu na dahil siya ang nanguna sa kanyang klase, kailangan niyang kopyahin ang mga sagot mula sa kanyang pagsusulit sa test sheet sa harap niya. Ipinaliwanag pa niya na kung mabibigo si Yu na makakuha ng higit sa 70%, siya ay kakailanganing mapaliyas dahil siya ay sa ilalim ng hinala ng pandaraya. Nang mapagtanto niya na parang siya'y na-corner na daga, umupo si Yu para subukan ang pagsusulit pero naapakan ng kanyang pantalon nang makita ang mga tanong na lampas sa kanyang IQ na parang kwartong temperatura. Nais muling mandaya, sinaniba niya ang katawan ni Emura, ngunit natuklasan na sa halip na gamitin ang kanyang utak, ang inaatupag ni Emura ay ang kanyang third leg sa pagtingin sa mga malalaswang larawan. Sa frustration, pinrip niya ang maruming magazine bago bumalik sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa pagbalik niya sa kanyang sariling katawan, may isang batang babae na may ash blonde na pigtails na lumitaw sa tabi ng kanyang mesa. Hawak ang kamera, ipinakilala niya ang sarili bilang ngayon mula sa ibang paaralan at inilabas ang mga recording ni Yu na gumagamit ng kanyang kakayahang sumanib sa mga tao. Ngayon ay nahuli ng bagong dating na ito, tumakas si Yu mula sa opisina na parang kay Naruto pero mabilis na napagtanto na may sumusunod sa kanya na sobrang bilis. Nang huminto si Yu upang huminga, siya ay itinataas sa hangin at hinihila sa isang lawa na parang palaka. Nang tumingin siya pataas, nakita niya ang isang boy na nakasuot ng salamin ng lola, nakatingin sa kanya. Nagpakilala ang bata bilang si Jojiro at inihayag na ang kanyang kakayahan ay tumakbo na parang nahuli siya ng FBI sa isang sus na hard drive, pero kailangan pa niyang matutunang kontrolin ito. Nang tinanong ni Yu kung ano ang gusto nila sa kanya, biglang lumitaw si Nao mula sa wala at sumagot na siya. Ilipat sa Ocean High School na isang paaralan para sa mga estudyanteng may supernatural na kakayahan. Ipinahayag din niya na ang mga superpowers na ito ay talagang isang sakit na mawawala rin sa kanila kapag lahat sila ay umabot sa puberty, dahil sinabi ni Nao na nakakuha na siya ng pahintulot mula sa kanyang tagapag-alaga. Nagalit si Yu at sinubukan niyang labanan si Nao pero bago pa man siya makasugod, nawala si Nao at tinamaan si Yu na nagpabalik sa kanya sa Diyos. Ipinaliwanag ni Jojiro kay Yu na si Nao ay nagiging invisible lamang sa tao na pinili niya. Para sa natitirang mundo, siya ay kitang-kita. Pagkatapos, sinabi ni Nao kay Yu na gusto niyang sumali siya sa student council dahil naniniwala siya na maaari siyang tutulungan siya sa maraming bagay. Matapos matamaan tulad ng isang panada, umuwi si Yu, kung saan sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Ayumi. Masiglang sinabi niya na pareho silang pupunta sa Ocean High at nagluto siya ng omelette rice upang ipagdiwang ang sandaling ito. Habang kumakain, sinabi ni Ayumi kay Yu kung paano siya nakakaramdam na parang may isa pa silang kapatid sa mundo. Siyempre, tinanggihan siya ni Yu sa pamamagitan ng pagsasabi kay Ayumi na kailangan niyang itigil ang paggawa ng mga imahinasyong kaibigan.
Kinabukasan, lumipat ang mga magkakapatid sa Ocean High at masiglang nagtalon si Ayumi sa kanyang bagong silid na parang siya ay isang hayop sa circus. Nang gabing yun, umupo si Yu at ipinaliwanag na lilipat siya sa ibang paaralan at gusto niyang dumaan. Gayunpaman, sinabi ni Yu kay Yu na mayroon siyang mapagmahal na ama at ayaw niyang habulin ang isang lalaki. Nagpaalam si Kurt Lay kay Yu, iniwan siyang nasa matinding sakit. Kinabukasan, naghahanda si Yu para sa kanyang bagong buhay. Nang makita ang kanyang refleksyon, iniisip ni Yu kung gaano talaga inalagaan ng Diyos ang kanyang pagkakagawa. Sa kanyang pag-alis, sinalubong siya ni Ayumi na sabik na ibinigay muli sa kanya ang omelette rice para sa tanghalian. Naiirita sa parehong pagkain araw-araw, iniisip ni Yu kung paano dapat tratuhin si Ayumi na parang 70 segundong may bahay. Pagdating sa kanyang bagong paaralan, sinalubong siya ni Nanao at Jojiru. Matapos marinig ang tungkol sa mga estudyante, nagtanong si Yu kay Nao kung lahat ba dito ay may taglay na supernatural na kakayahan at bilang tugon, sinabi ni Nao na inaasahan na ang karamihan sa mga estudyante ay magkakaroon ng supernatural na kakayahan o may mga bahagyang senyales ng kanilang posibleng kakayahan. Nagtataka si Yu sa kung gaano kitigas ang mga patakaran hanggang sa sinabi ni Nao na bago ang paaralang ito, ang lahat ng mga bata na may espesyal na kakayahan ay dinala sa mga laboratorio kung saan sila sinubak na parang mga daga. Binuod ito ni Yu at sinabi na hindi ito maaaring kasing masama, na nagudyok kay Nao na ibulgar kung paano nawala ng isip ang kanyang nakatatandang kapatid dahil sa mga ahente ng Scientology. Pagdating sa kanilang destinasyon, nawala ng pasensya si Yu at tinanong si Nao kung bakit kailangan niyang sumali. Ang konseho at tulungan sila. Matigas na sinabi ni Nao kay Yu na ang kanilang layunin bilang student council ay napakahalaga dahil kailangan nilang makahanap ng mga tao na may kakayahan bago pa sila matagpuan ng iba, at kung tatanggi silang sumama sa kanila, kailangan nilang takutin silang huwag gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, dahil pinigilan siya ni Nao, nagalit na tinanong ni Yu siya kung bakit siya dapat tumulong sa kanya. Bilang kapalit, kalmado na sinabi ni Nao na maaari siyang kumita ng pera mula sa trabahong ito o maaari siyang kunin ng Taco Bell kung saan siya ay papagtatrabahuhin sa paglilinis ng mga dumi sa dingding ng banyo. Sa huli, hindi pagkagusto na tinanggap ni Yu ang mungkahi ni Nao. Nang mga oras na yon, si Yu ay nagmimistulang na lungkot habang binubuksan niya ang kanyang lunchbox at nakita ang masamang omelette ni Ayumi sa loob. Bigla, dumating si Jojiru at sinabi kay Yu na dapat sana silang nag-lunch together sa cafeteria. Tumingin si Yu kay Nao na kumakain ng mag-isa na para bang talunan at tinanong si Jojiru kung bakit siya nag-iisa. Sinabi ni Jojiru na maaari nilang imbitahan si Nao pero tinanggihan ni Yu ang ideya. Nang sumunod, dumating ang mga boy sa cafeteria at nakita itong punong-puno ng mga Amerikano na naghihintay na makakuha ng pagkain. Habang nagtataka si Yu kung paano sila makakakuha ng pagkain sa dami ng mga estudyante, ngumiti si Jojiru at sinabi na kapag may pagkain, may paraan. Ipinahayag niya ang plano niyang gamitin ang kanyang superhero na kapangyarihan na nag-udyok kay Yu na itanong kung paano niya ito gagawin kung madali silang mahuhuli sa HD. Sinabi ni Jojiru kay Yu na nag-aalala siya sa maling bagay dahil sa sandaling i-activate niya ang kanyang kapangyarihan, hindi na niya makikita kung aling sandwich ang maaari niyang makuha. Tumakbo si Jojiru papunta sa tindahan ng sandwich nang napakabilis at kumuha ng maraming sandwich. Nagbuntong hininga ang taga-benta ng sandwich nang makita ang malawakang pagkasira na dulot ni Jojiru. Nang maglaon, tinanong ni Yu si Jojiru kung bakit nag-iisa si Nao sa pagkain. Pinatunayan ni Jojiru na isa siyang certified smartass nang magpanggap siyang nag-iisip na marahil ang lahat ay umiwas si Nao dahil A, siya ang presidente ng student council at B, dahil siya ay nakikita ng lahat ngunit ang taong pinili niyang hindi ipakita ang sarili, mas nakikita nila siya kaysa kay Rhea Ripley kapag nakita silang pumatay ng tao sa mga pasilyo. Lumapit si Nao sa mga lalaki at sinabi na parating na ang kanilang kasama. Naguluhan si Yu pero sinabi lang ni Jojiru na pumunta na siya sa kwarto ng student council. Nang gawin ni Yu ito, sinalubong siya ng isang lalaking para bang tao na bersyon ng basa na medyas. Sa halip na makipag-ugnayan kay Yu at sa dalawang NPC, itinuturo ng lalaki ang mapa at sinabi na ang susunod nilang target ay may psychic photography. Nagtataka sa kakaibang ugali ng kasamahan, tinanong ni Yu kung ano yun. Kalmadong sumagot si Jojiru na ang kasamahan ay may kakayahang makilala ang ibang gumagamit ng kakayahan.
Excited para sa bagong pakikipagsapalaran, sinabi ni Nao na lalaktawan nila ang klase at hahanapin ang kanilang target. Pagdating nila sa paaralan, si Nao, na puno ng sigla, ay nagmadaling mag-interrogate ng mga tao tungkol sa mga supernatural na bagay. Si Yu naman, ay nanatili sa likod dahil ayaw niyang isipin ng mga babae na kasama niya ang kakaibang babae. Lumabas si Nao at sinabi kay Yu na nakakita siya ng kaina-hinalang tao at hiniling kay Yu na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan para silipin ang likod ng tao. Nagmamadaling maghalungkat sa gamit ng iba, sumama si Yu sa kanya. Nang maabyutin nila ang bata, sinaniban ni Yu siya at binuhusan ng laman ang kanyang backpack habang kinokolekta ni Nao ang mga nahulog na litrato na lumalabas na isang larawan ng double beef patty ng isang babae. Nang makita ito, pinilit nila ang bata na ibulgar ang kanyang supplier o ay padadala nila si Didi at Drake ng walang baby oil. Ayaw mawala ng kanyang kakayahang umupo, inisip ng bata na sabihin ng kanyang supplier na si Yu daw. Pagkatapos hanapin ang lugar para kay Yu daw, nahanap nila ang kanilang target sa archery club. Hinarap ni Nao si Yu daw, na sinubukang magpanggap na walang alam at itinanggi ang pagkakaroon ng superpower. Nakita ang kanyang reaksyon. Sinabi ni Nao na wala naman siyang dahilan para magsinungaling dahil nahuli na siya ng kanyang costumer. Na-cornered si Nao. Sinabi ni Yu daw kay Nao na kinuha niya ang mga iligal na litrato para ipaalala sa mga bata kung ano ang pinagdaraanan ng kanilang mga lolo sa mga digmaan. Sa sandaling yun, kumuha siya ng litrato ni Nao at binalaan siyang lumayo sa kanya o kung hindi ay siguraduhin niyang malalaman ng lahat na ang kanyang panty ay sumasakop sa buong puwit niya. Siyempre, ayaw ni Nao na may makaalam tungkol dito kaya pinasiklab niya ang atensyon niya gamit ang kanyang kakayahan at nakuha ang kanyang litrato. Sa kanyang nakatagong impormasyon at dignidad na naligtas, sinabi ni Nao kay Yu daw na kung hindi siya titigil sa paggamit ng kanyang mga kakayahan, ay padadala niya ang buong hard drive niya sa FBI. Labing-labis ito kay Yu daw na nagbigay siya ng palaso kay Nao ngunit bago siya makasakit ay nailigtas siya ni Jojiro sa tamang oras. Nang matapos ang banta, sinabi ni Nao kay Yu daw na kung hindi siya titigil sa pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan, dadalhin siya sa Epstein Island kung saan siya'y pagmamalupitan at disekta ni Stephen Hawking. Nang nakita ni Nao na natatakot si Yu daw, siya ay nagpaubaya at nangako na hindi na muling gagamit ng kanyang mga superpower. Dahil sa kuryosidad ni Yu tungkol sa nakatatandang kapatid ni Nao, nagpasya si Nao na dalhin siya upang makilala ang kanyang kapatid. Sumakay sila ng mabilis na tren dahil hindi pa sila nakapunta sa Hustle University at wala silang Bugatti. Sa biyahe sa tren, nagpasasa si Nao at nagbigay ng hindi hiniling na mukbang sa mga pasahero kasama si Yu. Matapos kumain ng ayon sa kanyang kagustuhan, sinabi ni Nao na ang kanyang kapatid na lalaki ay nagkaroon ng mga kapangyarihan nang pumasok siya sa prestihiyosong paaralan sa gitnang antas. Sa kanyang excitement, sinabi niya sa kanyang nakatatandang kapatid kung paano siya magiging tagapagtaguyod ng pamilya habang siya ay isang broke na rockstar lang. Tumawa lang si Kazuki at sinabi kay Nao na ang kanyang hinaharap ay mukhang kasing madilim ng Uranus. Tinanong niya si Nao kung gusto niya ang kanyang paboritong banjin pero sinabi niya na gusto lang niya ang night course. Sa masamang pagkakataon, hindi nakapasok si Nao sa kanyang mag-ara at paaralan dahil pinakiusapan siya ng kanyang ina at ni Kazuki na mag-enroll sa isang boarding school. Si Kazuki ay unang nainis pero nang makita niyang nakaluhod ang kanyang ina, naisip niyang hindi na kayang suportahan ng ina sila gamit ang kanyang bibig. Sa huli, nag-enroll sila sa paaralang internasyonal at habang napapaligiran si Nao ng kanyang mga kaibigan, si Kazuki ay hinahanggahan na dahil sa kanyang kapangyarihang ipag-vibrate ang hangin ayon sa kanyang kagustuhan. Ang mga siyentipikong sumubok sa kanya ay gustong makuha ang kapangyarihan ni Kazuki para sa kanilang sarili at matapos ang isang taon ng walang humpay na mga eksperimento, pinayagan na ring makita ni Nao ang kanyang kapatid pero syempre, hindi na siya pareho. Halos hindi siya nakilala ni Kazuki at mabilis na napagtanto ni Nao na ang mga kaibigan na palagi siyang napapaligiran ay mga peking kaibigan na ipinadala ng mga siyentipiko para palaging may iba siyang iniisip. Naiintindihan ni Nao na siya ay araw-araw na sinisiyasat ng mga siyentipiko dahil iniisip nilang magkakaroon din siya ng kapangyarihan, at bago pa sila makagawa ng paraan para gawing walang isip na gulay siya, nakatakas si Nao at humingi ng tulong sa isang mahusay na tao. Sinubukan ni Yu na tanungin siya tungkol sa taong ito ngunit pinutol siya ni Nao at sinabi na nandito na sila. Pagdating sa ospital, nagulat si Yu nang makita si Kazuki na pinupunit ang kutsan.
Agad na nagbigay ng sedative ang nurse at habang siya ay nabigla, tila sanay na sinaw sa ugali ng kanyang kapatid. Sa halip na maawa sa kanya, dinala ni Nao si Kazuki sa labas kung saan nasaksihan ni Yu ang isang kamanghamanghang tanawin. Na ang dakilang tao ang nag-ayos na si Kazuki ay magkakaroon ng kapayapaan hanggang sa kanyang huling hininga. Pagbalik sa bahay, sinalubong si Yu ni Ayumi na nagluto ng sabaw ng gulay para sa kanila. Pagdampot niya ng isang lagok, agad naninigas si Yu at tinanong si Ayumi kung naglagay siya ng bathwater ng Belle Delphine sa kanilang pagkain muli. Ngumiti si Ayumi at masiglang sinabi na ang hindi pumapatay sa iyo ay nagpapalakas sa iyo. Kinabukasan bumangon si Yu at napagtanto na inimpake ni Ayumi ang parehong luma at mabahong sweet omelette rice para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na wala nang dahilan para aipak niya ang kanyang lunch dahil ang kanyang panlasa ay nasira dahil sa kanyang nakakadiring pagkain. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, nais pa rin ni Ayumi na pahirapan ang kanyang kapatid, kaya't iginiit niyang kumain siya ng tanghalian sa isang araw na ito. Sa paaralan, sinabi ni Jojiro kay Yu na mayroon silang limited edition na manok para sa tanghalian ngayon sa cafeteria. Ngunit nalungkot si Yu at sinabi sa kanyang kaibigan na kung ito ay limited edition na curry, mabilis itong mauubos. Pinapaalala ni Jojiro kay Yu na mas mabilis siya kaysa sa isang Afrikano pagdating sa pagkuha ng manok. Totoo sa kanyang sinasabi, biglang umalis si Jojiro sa klase, na nagbigay sa Yu ng pag-atake ng panik. Sa oras na umabot siya sa cafeteria, nakita ni Yu si Jojiro na puno ng kanyang dugo. Napabuntong hininga siya at sinabi kay Jojiro na dapat siyang pumunta sa doktor pero pinunasan ng bata ang dugo. At sinasabi kay Yu na igagalang niya ang manok na namatay para sa kanya. Habang sabik na sabik ang mga bata sa kanilang pagkain, tumatawag si Jojiro mula sa kasalukuyan. Inanunsyo niya kay Yu na darating na naman ang kasosyo ngayon at kailangan nilang magmadali papunta sa opisina ng Student Council. Sa opisina ng Council, pumasok ang kasosyo na si Takeido, na nagtataka kung bakit lagi siyang basa na parang isang pares ng pambabaeng panty. Tinanong ni Yu si Jojiro kung bakit laging basang-basa si Takeido. Ipinahayag ni Jojiro na ang espesyal na kakayahan ni Takeido ay maaari lamang mailabas kapag siya ay basang-basa. Nagdulot ito ng panggigilalas kay Yu nang mapagtanto niyang ang mga itlog ni Takeido ay tiyak na laging malamig. Sa susunod, sinabi ni Takeido sa grupo na ang susunod nilang target ay may kapangyarihang mag-channel. Dahil ang bobo ni Yu ay hindi kailanman nakarinig ng salitang yun, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng channeling. Nagsalita si Vao na nagsiwalat na ang kanilang target ay maaaring makipag-usap sa mga patay. Agad na namangha si Yu sa kapangyarihang ito at tinanong ang grupo kung maaari niyang gamitin ang target para makipag-usap kay Genghis Khan dahil palagi niyang gustong malaman kung paano ang isang taba na tao tulad niya ay nakakapagbuntis ng maraming babae. Hindi pinansin niyo si Yu habang sinasabi ni Takeido na ang target na ito ay may dalawang kapangyarihan, isa ay channeling at ang pangalawa ay pyrokinesis. Nang umalis si Takeido, parehong nagulat sina Yu at Jojiro nang malaman nilang mayroong isang tao na may dalawang kakayahan. Ngayon ay sama-sama ang mga lalaki at nagtuturo sa mapa, sinasabi na ang kanilang target ay tila umaalis. Nang hindi na nag-aaksaya ng oras, ang trio ay tumungo sa isang eskinita kung saan huling nakita ang target. Pagdating doon, mabilis na nag-isip si Nao na may kaina-hinalang nangyayari. Nakakita sila ng dalawang set ng bakas ng paa na nagpainit kay Nao na may isang matanda na tila hinahabol ang isang babae. Pagdating sa isang bukas na kalsada, tinanong ni Nao ang isang babae na nagsabing nakita niya ang sikat na idolo, si Yusa, na hinahabol ng isang lalaki. Akala niya ito ay isang eksena sa pelikula kaya't nagpasya siyang hindi makialam. Habang sinusubukan ni Nao at Yu na alalahanin kung sino si Yusa, nawala ng kontrol si Jojiro at sinabing si Yusa ang sikat na idol, at ang babae na pakakasalan niya bago mag-alarm sa umaga. Ito ang nag-udyok kay Yu na alalahanin na si Yusa ang idol na sinasamba ni Ayumi. Bigla, napansin ni Nao ang isang kaina-hinalang lalaki at inutusan ang kanyang mga kasama na habulin siya. Nang umabot sila para dakpin ang lalaki, itinulak ng bastardo si Nao na nagdulot sa kanya na mahulog. Agad na pumapasok si Yu sa kanyang katawan at si Jojiro na ang bahala sa natitirang bahagi. Nagsumpa si Nao habang sinasabi sa lalaki na kung ang kanyang nandidismayang puwit ay lalong madidisgrasyang siya. Ibebenta ang kanyang mga organo para makabayad sa Brazilian butt lift.
Takot sa batang babae na 2 beses na mas maikli kaysa sa kanya, mabilis na inamin ng lalaki na inatasan siyang sundan si Yusa. Nang dalhin ng lalaki ng ambulansya, sinalubong sila ni Yu at ng kanyang mga kasamahan ng isang batang lalaki na nagtatanong kung pinagbubugbog nila ang mga tao dahil gusto nila ng autograph ni Yusa. Sinabi ni Nao sa kanya na hindi sila kasing baliw ng mga tagahanga ni Taylor Swift at gusto lang nilang tiyakin ang kaligtasan ng idolo. Sa simula, tumanggi ang bata na sabihin sa kanila ang lokasyon ni Yu hanggang sa bigyan siya ni Nao ng mabilis na demonstrasyon ng kanyang sariling kapangyarihan. Sa unang pagkakataon ay nagtaka ang bata, ngunit binansagan niya si Nao na mas magaling ang kanyang ama sa invisibility. User. Pinangunahan niya sila sa isang club kung saan sinalubong ng isa pang batang lalaki ang gang at nakita ng idol ang babae. Nakiusap ang guro kay Yusa na pahintulutan siyang kunan ng isang larawan ng kanyang malaking daliri sa paa. Ang mga batang lalaki na tila mga kasama ni Yusa ay nadismaya at tinanong si Nao kung ano ang gusto nila mula kay Miss A. Naguguluhan si Nao, nagtanong siya kung ang tunay na pangalan ni Yusa ay Miss A. Wala sa mga lalaki ang nakasagot. Nakipag-usap si Nao kay Yusa na sweet na nagsiwalat na lately ay parang kontrolado ng iba ang kanyang katawan. Pinaniwalaan niya na kailangan niyang magsakripisyo ng 100 dalagang babae para maalis ang sinumang kumokontrol sa kanyang katawan. Tumugon si Nao sa parehong tono at sinabi kay Yusa na ilang siglo na ang nakararaan, ang mga babae ay iniihaw. Tulad ng mga marshmallow para sa pagsasabi ng ganitong bagay. Tinanong ni Nao ang mga kasama ni Yusa kung si Miss A ay isa sa mga espiritu na kayang tawagin ni Yusa. Ipinahayag nila na si Miss A ay ang nakatatandang kapatid ni Yusa na namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Biglang kinuha ni Miss A ang katawan ni Yusa at nagsimula siyang magmura tulad ng isang lasing na marinero. Nagulat si Yu nang makita ang ganoong pagbabago sa karakter ni Yusa bago pa man naposes ni Miss A ang kanyang katawan. Si Yusa ay tila isang sweet summer child. Sa galit ni Miss A, sinusunog niya ang lahat ng ginawa, na nagbigay ng paniniwala kay Nao na si Yusa ay may kakayahang sumanib sa mga patay habang si Yusa naman ay may kakayahang gumamit ng pyrokinesis. Kumpirmado ito at pagkatapos magbanggaan ng ulo kay Nao para sa tawanan, ipinahayag niya kung paano si Yusa ay sinusundan ng isang malaking producer dahil aksidente niyang nakuha ang kanyang cellphone na may video siya na nag-aayos ng donut sa kanyang Johnson. Pagkatapos malaman ito, sinabi ni Nao kay Yusa na matutulungan siya sa sitwasyon. Nang gabing yun, si Miss A na nagpapanggap bilang Yusa ay tinawagan ang direktor at ang kanyang mga tao. Habang inaabala ng producer si Yusa, si Miss A at ang mga kaibigan ni Yusa ay nang aabot sa direktor at nang maisakatuparan ang plano, inilabas ni Miss A ang isang pag-atake ng apoy habang si Nao ay nagbibigay ng di nakikitang pambubugbog sa producer. Natatakot para sa kanyang buhay, humihingi ng tawad ang producer. Pinayagan ni Miss A na mabuhay siya ng isang araw pa na may kondisyon na hindi na siya muling tatawid sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Nao sa 2 lalaki na kailangan niyang dalhin si Yusa sa kanyang paaralan dahil hindi naligtas ang mga kalye para sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ng batang lalaki na si Shu kay Ginang. Kung paano niya palaging minahal ito pero ngayon ay literal na mawawala na siya sa kanya. Ngumiti si Ginang. At sinabi kay Shu na makahanap ng totoong babae at talikuran ang nakaraan. Matapos ang isang masakit na pamamaalam, umuwi si Yu, pagod na pagod. Kinabukasan, nagsimula ang malas ni Yu sa sandaling ibinigay sa kanya ni Ayumi ang isang plato ng pagkain. Medyo namatay si Yu at naisip na mas gusto pa niyang makita ang kanyang mga lolo at lola kaysa makita ang pagkain ni Ayumi ulit. Gayunpaman, ang tao na gustong mapasaya ang iba sa kanya ay nagpabilis sa kanya na sangkapan ang pagkain. Agad na napansin ni Ayumi ang kanyang malungkuting mukha at sinabi kay Yu na mayroon siyang parehong hitsura noong niloko siya ng kanilang pastor. Tinitiyak ni Yu kay Ayumi na siya ay ayos lang at nagmamadaling umalis papuntang paaralan bago siya magkadyahe. Pabibo si Jojiro kung paano magkakaroon sila ng Yusa sa kanilang klase. Napansin din ni Yu ang isang grupo ng mga batang lalaki na nag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng idolo sa kanilang paaralan. Ito ang nagbigay sa kanya ng isang buntong hininga habang iniisip kung paano ang pagkakaroon ng Yusa sa kanilang klase ay magdudulot ng malaking gulo. Nang pumasok si Yusa sa klase, sabik na sumigaw ang mga lalaki habang si Yu ay nananatiling kalmado para lang may makagawa ng Patrick Bateman Sigma edit sa kanya.
Gayunpaman, kahit ang kanyang panlabas na anyo ay natutunaw ng magalang na sinabi ni Yuse sa kanyang mga kaklase na magpakatatag. Umupo dahil nais niyang tamasahin ang kanyang mga taon sa paaralan kasama silang lahat. Si Yusa ay tinanong ng guro na umupo sa tabi ni Nao na malamig na bumati sa kanya na nag-iwan sa kanilang mga kaklase na nagtilak ng masama tungkol kay Nao. Sa huling bahagi ng araw na iyon, natagpuan ni Yusa ang sarili na napapaligiran ng maraming lalaki niyang kaklase. May ilang nagsabi kay Yusa kung paano nila nailigtas ang maraming ulila mula sa pagkakasunog habang isa namang batang lalaki ang nagsabi kay Yusa kung paano siya ang talagang nakapunta sa buwan sa halip na si Neil Armstrong. Biglang sumiklab ang laban sa pagitan ng mga bata habang sabik silang lahat sa atensyon ni Yusa. Ito ang nagudyok kay Yusa na kumanta ng isang kanta mula sa Kakamel at upang pakalmeyin ang mga batang makulit na nakita niyang naroon. Napapaligiran ng, habang hinihintay, ang mga fangirl ni Jojiro ay nananatiling nagmamasid mula sa malayo hanggang dumating si Nao at sinabing narito na ang kanilang katuwang. Agad niyang hinihila si Yusa kasama nila, na nagdulot ng pagkadismaya sa lahat. Sa silid ng konseho ng estudyante, nagsimula ng manginig si Yusa nang makita si Takeido na nagsasaad na ang kanilang susunod na target ay may telekinesis, na gustong maging astig. Pinapakalma ni Jojiro si Yusa na hindi naman tunay na masama si Takeido, kundi parang basa na poodle. Nang umalis si Takeido, sinabi ni Nao na ang target nila ay isang estudyante ng Kanai School at isang umuusbong na baseball player. Nang walang paligoy-ligoy, tumuloy ang gang sa paaralan kung saan agad na hinarap ni Nao ang batang lalaki sa pagsasabi na alam niyang gumagamit siya ng telekinesis para ihagis ang kanyang knuckleball. Ang batang si Arafumi ay nagpapanggap na cool sa pamamagitan ng pagsasabi kay Nao na para siyang sumasamba sa Illuminati. Nabibwiset sa kanyang asal, sinabi ni Nao kay Arafumi na walang silbi ang pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan dahil pagdating niya sa pro. Hindi na niya magagamit ang kanyang kapangyarihan na nawawala sa oras na magkaroon siya ng wet dreams. Gayunpaman, nang mananatiling matigas si Arafumi, hintsaling siya ni Nao sa isang laban sa baseball. Kung mananalo ang kanyang paaralan, kailangan niyang sumunod sa utos. Pumayag si Arafumi at sinabi na kung mananalo ang kanyang koponan, kailangan niyang ilayo ang kanyang Pinocchiano sa kanyang mga bagay. Sa lahat ay ayos na, naglalakad pa uwi si Nao at ang kanyang grupo nang tanungin siya ni Yu kung paano niya balak manalo. Bahagyang ibinulalas ni Nao na dahil walang kapangyarihan ang sinuman sa baseball team, kailangan lang nilang sumali para talunin si Arafumi. Sa sumunod na linggo, humarap si Nao at ang kanyang team kay Arafumi at sa kanyang team. Bago magsimula ang laro, binalaan ni Nao ang kanyang mga kakampi na kung papayagan nila siyang matalo, sa kanya silang papagpaint sa buong paaralan gamit ang brush ng nail polish. Magsisimula ang laro na labis na nakapanghihina kay Nao. Nangunguna si Arafumi at ang kanyang team sa laban hanggang sa magpasya si Nao na tama na. Tinipon niya ang student council at nagpahayag na magsisimula na silang maglaro ng marumi mula ngayon. At humihingi sa kanyang mga unggoy sa Circo na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Ang laban ay nagkaroon ng kawili-wiling pagliko na nagtatapos sa tagumpay ni Nao at kanyang koponan. Matapos ang laban, natagpuan ni Yu na nasisiyahan siya sa kanyang bagong paaralan habang si Arafumi ay pumapayag na maglaro ng patas mula rito. Kinabukasan, napansin ni Yu na patuloy na umaakit si Yusa ng mga kordero na pumapalibot sa kanya. Nagtataka siya kung bakit parang lahat ay umaasal na parabang si Yusa ay hindi dumudumi katulad nila. Si Jojiro, ang pinakamalaking tagahanga ng idolo, ay nagsasabi kay Yu na pinagpustahan niyang umiiwan si Yusa ng tulap sa inidoro. Bigla, nakita ni Yu si Nao na napapaligiran ng maraming galit na mga babae. Hinayla ng mga babae si Nao palabas, na naging dahilan upang maging mausisa si Yu at magpasya siyang sumunod sa kanila. Parang duwag, pinapanood ni Yu mula sa malayo habang binibigyan ng mga babae ng latay si Nao na tahimik na tinatanggap lang ang kanyang kapalaran. Nang umalis sila, naisip ni Yu na marahil ay pinahirapan siya ng mga babae dahil palagi siyang nanakit ng iba. Pumunta siya upang kamustahin si Nao na nilinis ang kanyang damit at tahasang sinabi kay Yu na kung sobrang nag-aalala siya, dapat sana ay tinulungan na niya siya noon. Tumawag si Nao at sinabi kay Yu na nandito na ang kanilang kasosyo. Nang dumating sila sa tanggapan ng sangguniang estudyante, sinabi ni Takeido na ang susunod nilang target ay ang kapangyarihan ng Leviathan.
Excited na sinabi ni Now sa grupo na siguradong tagahanga ng Dua Lipa ang batang yun at pagkatapos ay inihagis ang isang magasin sa mesa, sinasabing matagal na niyang sinusubaybayan ang kwento ng tinatawag na lumilipad na tao. Habang tinitingnan ng grupo ang larawan, sinabi ni Yu na tila nagtatago ang batang yun sa kalaliman ng bundok. Sa puntong yun, nagspekula si Now na iniisip niyang nag-eensayo siya ng kanyang mga kasanayan at dapat nilang hulihin siya bago pa man siya maging mas sikat kaysa sa mga Kardashians. Habang nagrereklamo ang grupo tungkol sa plano ni Now, excited na sinabi ng babae na panahon na para sa isang camping trip sa bundok. Habang umuusad ang plano, pumunta si Now sa supermarket para mag-stock ng mga supply ng pagkain. Mukhang kumuha rin si Now ng mga side quest tulad ng pagpapaasar sa mga vegan dahil sa dami ng karne na kinuha niya. Nagulat si Yu sa kakayahan ni Now na kumain ng napakaraming karne. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki ni Now na sa bawat baka na nailigtas ng mga vegan, kakain siya ng doble ng mga baka dahil hindi siya nagpapatalo sa kanyang mga kaaway. Habang nag-aaway sina Yu at Now, nakamasid sina Yu sa at Jojiro mula sa malayo. Sinabi ni Yu sa kay Jojiro na ang itsura ni Yu at Now ay parang nagfa-file ng kanilang taxes ng magkasama. Sang-ayon si Jojiro at sinabi na talagang cute na magkapareha sina Yu at Now pero nilinaw na hindi sila magkasama. Kapag nakuha na ng gang ang lahat ng kailangan nila, inutusan ni Now ang mga bata na buhatin ang mga tent na ikinagalit ni Yu na nagtatanong sa kanya kung bakit kailangan nilang manatili sa gubat ng buong gabi. Sinabi ni Now sa kanya na kailangan nilang maghintay na lumabas ang target dahil mukhang nagtatago siya. Matapos ang mahabang pag-hike, bilang ina ng grupong ito na walang ina, inutusan ni Now silang magtayo ng tent dito. Gayunpaman, habang nagtatrabaho sina Yu at Jojiro para itayo ang campsite, nahulog si Yu sa isang tuyong balon. Nagalit siyang nagtanong kung bakit hindi sila nagbigay babala sa kanya na sinagot ni Now na siya ay parehong bobo at bulag. Pagkatapos magtalo na para bang isang magkasintahan na labis na in love, inanunsyo ni Now na oras na para sa pinakamahusay na cookout na nakita sa hood. Sa panahon ng grilling ng karne, pun intended, tinanong ni Yu si Yu sa kung ano ang pakiramdam niya tungkol kay Miss A. Masayang isiniwalat ng babae na habang siya ay isang girly girl, tinawag ni Miss A ang sarili niyang isa sa mga boys. Pagkarinig nito, hindi maiiwasan ni Yu na magtaka kung minsan ba ay nagiging si Yu sa si Miss A. Ito bang teknikal na bibilangin bilang 3S asterisk kung isinama niya si Yu sa ilalim ng kumot. Nang maglaon ng gabing yon, napansin ni Yu ang kawalan ni Now sa campsite at nagpunta upang tingnan siya. Matapos maglakbay ng mas malalim sa gubat, natagpuan niya si Now na nagse-set up ng jam session, isang bagay na si Now ay nagtataka. Nang lapitan siya ni Yu, tinanong niya si Now kung nakikinig siya sa mumble rap pero iniabot ni Now ang kanyang headset, na ipinakita ang isang kanta mula kay Jin. Dahil si Yu ay umaawit lang sa mababang mga ungol, sinabi niya kay Now na hindi niya alam ang grupong yon. Sinabi ni Now na si Jin ang paboritong banda ng kanyang kapatid. Ito ang nag-udyok kay Yu na makinig sa kanta. Habang ginagawa niya ito, bigla siyang natagpuan sa isang malawak na parang. Matapos baklatin ang headset, ibinahagi ni Yu ang kanyang karanasan na nagpasaya kay Now. Sinabi niya kay Yu na hindi siya katulad ng ibang mga boy dahil naunawaan niya ang lalim ng kanta. Ayaw niyang magtaka ang mga tagahanga ng Jin sa kanyang pagmamahal para sa banda. Sinabi ni Now kay Yu na ang lead singer ng banda ay bulag kaya't napaka-soulful ng kanta. Sabi rin niya kay Yu na maaari niyang kunin ang headset dahil marami siyang kita bilang isa sa mga pangunahing whiffs ng mga fat otaku boys. Nang gabing yun, ikinabat ni Yu ang headset at nanaginip tungkol sa isang batang nakikita niya ng maraming beses sa kanyang mga pangarap. Sa ikalawang araw, nagpa siya ang student council na mag-seafood. Ipinakita ni Now kay Yu ang isang masamang gawa-gawang banyo habang sinasabi sa mga batang lalaki na maghugas ng kanilang dumi sa ilog. Nag-alala si Jijiro na nagplano siyang bumula sa tubig na pangligo ni Yu. Matapos umiyak ng kaunti, nagpunta ang mga bata sa ilog kung saan napagtanto ni Yu na may tulog si Jojiro na ginawa. Nang makita ang mainit na katawan ng kanyang kaibigan, napagtanto ni Yu na hindi siya naiiba kay James Charles. Sinabi din niya kay Jojiro na maganda ang kanyang katawan. Tumitig si Jojiro sa kanya ng seryoso na humantong kay Yu para sabihin sa kanya na walang masama. Matapos maligo, umupo ang grupo at sinabi ni Yu na nais niyang bumalik sa sibilisasyon kung saan may kapatid siyang dapat alagaan. Sinabi ni Now na hindi niya siya maaaring pahintulutan,
ngunit upang aliwin siya, sinabi niyang siya ay siguradong darating ang kanilang target bukas. Sa gulat ni Yu, lumitaw ang target sa kanilang kampo. Tinatanong niya ang grupo kung bakit sila nasa kalikasan, na sinagot ni Nao na lahat sila ay mga tumakas at balak na manatili dito magpakailanman. Ang target na si Seido ay nagsabi kay Nao na maghintay na lang ng ilang taon at pagkatapos ay ilagay ang kanyang mga magulang sa mga nursing home. Gayunpaman, naging seryoso si Nao at tinanong ang lalaki kung kaya niyang lumipad at magbaba ng mga bomba sa sasakyan ng kanyang mga kaaway tulad ng isang nagngangalit na kalapati. Sinubukan ni Seido na tanggihan ito sa simula ngunit nang hindi ito umubra, hinawakan niya si Nao. Kamera at nagpop-shot sa langit. Nakita ito, agad na pumasok si Yu sa katawan ni Seido, ngunit nang mapansin niyang malayo na siya sa lupa, pinilit niyang ilabas ang lakas ni Seido. Sa kabutihang palad, naisip ni Yu na buksan ang lakas ni Seido at nagkaroon ng hindi kaaya-ayang paglapag. Habang humihingal, sinabi ni Jojire kay Yu na kung siya ay nahulog mula sa langit, tiyak na magkakaroon siya ng swerte na i-park ang kanyang sasakyan sa disabled spot. Habang si Seido ay nakahiga sa kabilang bahagi, lumapit si Nao at ang grupo upang makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Nao sa kanya na huminto na sa paggamit ng kanyang kapangyarihan kung ayaw niyang disektahin tulad ng palaka. Talamak na sumang-ayon si Seido at sa wakas ay nakauwi na si Yu. Sa panahon ng hapunan, Ivan revealing ni Ayumi kay Yu na may isang batang lalaki na humingi sa kanya na makipag-date pero tinanggihan niya ito. Habang nag-uusap, biglang umubo si Ayumi. Nakita ito ni Yu at sinabi sa kanya na matulog at magpahinga. Kinabukasan, sinuri ni Yu si Ayumi. Habang nauupo siya sa tabi ng kanyang kama, humingi ng tawad si Ayumi dahil hindi siya nakapagluto ng almusal para sa kanila. Sinubukan ni Yu na pasayahin siya at nagbiro na kahit papaano, hindi siya minumura ni Gordon Ramsay sa kabilang panig ng mundo dahil sa kanyang pagluluto. Sinabi niya kay Ayumi na huwag pumasok sa paaralan at magpahinga sa araw na yon. Mamaya sa paaralan, ginuhit ni Takeido ang isang lugar sa mapa at inanunsyo na ang susunod nilang target ay ang kapangyarihan ay pagkasira. Gayunpaman, sa halip na tumuon sa nalalapit na banta, ang apat na talunan ay nakatitig kay Takeido, sabay-sabay na napagtatanto na si Takeido ay may pangalawang kapangyarihan na agad na nagpapabasa sa isang babae. Paglipat ng kanyang atensyon pabalik sa marka, idineklara ni Yu na ang target ay matatagpuan sa apartment complex ng kanilang paaralan. Ngayon ay nagtatanong siya kung sino ito, dahil tanging mga adolescent lang ang maaaring magkaroon ng superpowers at lahat ay dapat nasa paaralan. Nag-isip siya na ang target ay maaaring isang estudyanteng nagkasakit. Nang marinig ito, si Yu ay nabahalang, ngayon ay napansin ang nag-aalala na ekspresyon ni Yu at tinanong siya. Ngunit tumatanggi si Yu na sabihin ito sa kanya, ayaw niyang istorbohin si Ayumi habang may sakit siya. Habang patuloy na nagpipilit si Nao, hindi kusang Ivan revealed ni Yu na si Ayumi ang tumawag at nag-absent sa paaralan. Nang marinig ito, sinabi ni Nao na hindi karaniwan na ang mga kapatid ay magkaroon ng mga kakayahan. Nang hindi na nag-aaksaya pa ng oras, nagpasya silang bisitahin si Ayumi. Nagsimulang maging masaya si Yuza sa ideya na makilala ang nakababatang kapatid ni Yu habang si Yu ay naging nerbyuso dahil si Ayumi ay halos sinasamba si Yuza. Bago pumunta sa apartment complex, iminungkahi ni Yuza na magdala sila ng kahit anong bagay para kay Ayumi. Nang isipin ito ni Yu, iminungkahi niyang kumuha ng rice pudding para sa kanya. At kaya, nagpunta ang grupo sa convenience store kung saan muling sinamantala ni Yu ang pagkakataong bumili ng mga bagay para sa kanyang sarili. Habang kinakalkula ni Yu ang bayarin, napagtanto niyang sino mang mag-aasawa ngayon ay magwawakas na kalbo at walang pera. Sa huli, pinagawa ni Yu si Yuza na bayaran ang kanyang mga item, binibigyang diin na siya ay isang feminist na naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pagdating sa apartment, tumingin si Yu kay Yuza at sinabi sa kanya na hindi siya basta makakapaglakad pumasok, dahil baka mag-collapse si Ayumi sa sobrang saya. Sa hindi pagnanais, nagsuot si Yuza ng salamin at maskara para magtago. Gayunpaman, habang sila ay pumasok, napansin nila ang tatlong iba pang pares ng sapatos sa pasukan. Binuksan ni Yu ang pintuan ng silid ni Ayumi at nakita niyang napapalibutan siya ng kanyang mga kaklase. Nagpakilala ang mga bata at ipinaliwanag na pumunta sila para samahan si Ayumi. Nang umalis sila, agad na nag-umpisa si Ayumi na pag-usapan sina Nao at Yu.
Pinagpaparausan niya sila ng nakakahiya na mga tanong, nagtatanong kung nagsimula na ba silang mag-date, na mariing itinanggi ng dalawa. Thankfully, agad na bumaling ang atensyon ni Ayumi kay Yuza at nang makilala siya, nagsimula siyang magkaroon ng nosebleed. Mabilis na tinulungan siya ni Nao na pigilan ang pagdurugo, pero nang alisin ni Yuza ang kanyang mask, muli na namang nahaplos si Ayumi, na nagresulta sa isa na namang nosebleed. Lumapit si Yuza kay Ayumi at ibinigay sa kanya ang ilang biskwit. Pagkatapos, umupo silang lahat para maghapunan ng sabay-sabay. Matapos kumain, tumanggap si Yuza ng tawag mula sa kanyang ahente. Sinabi niya sa grupo na kailangan niyang umalis at gumawa ng dance video sa TikTok bilang suporta sa isang sikat na kilusang politikal. Samantala, sabay na naghuhugas ng mga pinggan sina Yu at Nao habang pinapanood sila ni Ayumi, na-insist na sila ay nakatakdang maging magkasintahan, nang hindi tumitingin. Tumugon si Nao at Yu na mas pipiliin pa nilang pumunta sa North Korea kaysa makipag-date sa isa't isa. Nang gabing yun, pinatulog muli ni Nao at Yu si Ayumi nang banggitin ni Ayumi na siya ay nagkaroon ng isang panaginip na nag-udyok kay Nao na magtanong ng higit pa. Gayunpaman, marahang pinigilan siya ni Yu, na nagmungkahi na hayaan nilang magpahinga si Ayumi. Sa gayoy, nagpa siya si Nao na umalis, at sinamahan siya ni Yu hanggang sa pintuan, bago naghiwalay. Inutusan ni Nao si Yu na bantayan si Ayumi at tiyakin na mananatili siya sa apartment hanggang makakalap sila ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang superpower. Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Yu kay Ayumi na kahit na mas mabuti na siya, kailangan pa rin niyang manatili sa loob. Sinubukan ni Ayumi na makipagtalo, ngunit mariing sinabi ni Yu na hindi siya pwedeng umalis. Sa oras ng tanghalian sa paaralan, pareho silang nakatanggap ng text mula kay Nao, na nagtatanong sa kanila upang makipagkita sa kanya sa opisina ng Student Council. Nang dumating sila, sinabi ni Nao sa kanila na naniniwala siyang umalis na si Ayumi sa apartment complex. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Nao na may kutob siyang dadalhin sila ng tadhana sa isang malupit na sitwasyon, kaya't nagmamadali silang pumunta sa gusali ng paaralan. Samantala, si Ayumi ay nakasok sa paaralan, nagmamadaling pumunta sa kanyang klase, nang biglang harapin siya ng isang babae na may mukha na tanging isang ina lamang ang makakaibigan. Sa isang nakakatakot na tono, inakusahan ni Kenichi si Ayumi na ninakaw ang kanyang matagal ng crush at nanumpa na burahin siya sa mundo. Natatakot, umikot si Ayumi at tumakbo, habang si Kenichi ay masiglang humahabol. Nang desperadong naghahanap ng lugar na mapagtaguan, sinubukan ni Ayumi na pumasok sa isang cubicle ng banyo ngunit lahat ito ay nakalakip. Na-corner at nanginginig, ang takot ni Ayumi ay nangingibabaw sa kanya, at sa isang sandali ng panik, inilabas niya ang kanyang superpower. Ang buong gusali ay bumagsak habang ang apat na musketero ay nanunood na may takot habang ang gusali ay gumuho sa kanilang mga mata. Sa isang estado ng panik, tumakbo si Yu patungo sa mga guho at nagsimula siyang mabangis na naglilinis ng mga rubble, desperado na mahanap ang kanyang kapatid na babae. Habang siya ay naghuhukay sa mga debris, biglang may malakas na tunog na hamuli sa kanyang pansin. Nang tumingin siya sa itaas, tumalon ang kanyang puso nang makita niya ang isang napakalaking bato na umaabot sa kanyang kalooban at nahuhulog diretso sa kanya. Nang magising si Yu, nakabenda at nasa ospital, ang unang bagay na ginawa niya ay magtanong tungkol kay Ayumi. Maingat na ipinaalam ng mga doktor sa kanya na hindi ito nakaligtas, at wala na siya. Sa sandaling yun, naramdaman ni Yu na bumabagsak ang buong mundo sa paligid niya. Sa seremonya ng libing, nananatiling naliligaw si Yu sa kanyang mga iniisip, halos hindi nakikinig sa mga salitang pakikiramay na sinasabi sa kanya. Pagbalik sa kanyang malamig at walang laman na apartment, siya ay inusig ng katahimikan na ngayon ay nakapaligid sa kanya. Pumunta siya sa silid ni Ayumi, kinuha ang kanyang pinakamagandang larawan. Sa mabigat na puso, napagtanto ni Yu na siya talaga ang magandang isa sa pamilya. Bigla, puno ng alaala ang kanyang isip tungkol sa kung paano palaging nandyan si Ayumi para sa kanya. Nalaman ang pagkakasala, bumuhos si Yu ng luha, umiiyak ng labis para sa lahat ng mga sandaling hindi niya pinahalagahan. Habang lumalalim at lumitim ang gabi, naramdaman ni Yu ang gutom na kumikilos sa kanya, dahilan upang pumunta siya sa kusina upang maghanap ng makakain. Sa sandaling yun, nagsimula siyang mangulila sa nakakatawang pagluluto ni Ayumi. Sa kawalan ng ibang opsyon, sinimulan niyang maghalungkat sa mga cabinet,
Binubuksan ang mga ito isa-isa sa paghahanap ng makakain. Nang pumapasok sa isip niya ang pagkain na ipinadala ng kanilang tiyuhin. Kumuha siya ng ilang tasa ng ramen at nagsimulang kumain, nagkalat ang buong kusina. Sa isang pagsisikap na mapawi ang kanyang sakit, binuksan niyo ang TV at nawalan ng malay hanggang ang isang katok sa pinto ay nagulat sa kanya. Mula sa butas ng kandado, nakita niya sina Jojira at Yusa na nakatayo roon, na nakangiti. Sinabi ni Yusa na gumawa siya ng nilagang ulam gamit ang kanyang cream para mapasaya siya. Gayunpaman, nang hindi bumukas si Yu ng pinto, pumasok si Misa sa katawan ni Yusa at ibinagsak ang nilaga. Galit na ibinulgar niya kung gaano siya nahimatay ng maraming beses habang nagmamakaawa sa sarili para makagawa ng pinaka-creamy na nilaga para kay Yu. Si Jojira, sa kabilang banda, ay umiyak at sinabi kay Misa na handa niyang isakripisyo ang buo niyang pamilya para makain ang nilagang iyon. Lumipas ang mga araw, at napuno ang sahig sa tabi ng sofa ng mga cup ramen. Isang araw, pumasok si Yumi, pero hindi man lang pinansin ni Yu ang kanyang presensya. Tinanong niya kung kamusta na siya, na sinabi ni Yu na kung hindi siya nandito para magbigay ng suporta, dapat na siyang umalis. Itinuturo ang mga nakakalat na tasa ng ramen, nag-alok si Yumi na maglinis, pero umuurong lang si Yu at sinabi kay Yumi na palagi niyang gustong magkaroon ng walang damit na kasambahay. Dahil sa labis na pagod, tinanong ni Yumi si Yu na lumabas kasama siya para sa pancakes, pero tumanggi siya at tinanong kung bakit parang gusto niyang maging ina niya. Hindi nagpatinag, sinabi ni Yumi kay Yu na dahil hindi naman siya vampira na kumikislap sa sikat ng araw, dapat siyang lumabas kasama niya. Ito ay nagagalit kay Yu, na pagkatapos ay sinipa ang lahat ng mga ramen cup sa sahig sa galit. Habang sumisigaw siya sa kanya, napagtanto ni Yumi na ayaw ni Yu na nandyan siya. Pag-alis ni Yumi, sinubukan ni Yu na kumuha ng higit pang ramen mula sa cabinet pero nakita niyang walang laman ito. Sa pagka-frustrate, nagpasya siyang lumabas patungo kay Restock. Nang malapit na siyang umalis, tumingin siya sa butas ng pinto at nakita ang ilang mga kalalakihan na naghihintay sa labas. Nang malaman niyang dumating sila para kunin siya, mabilis na ginamit ni Yu ang kanyang kakayahan na angkinin ang isa sa kanila, at tumakas sa gusali. Kapag malaya na, nagsagawa si Yu ng kaunting pera at sumakay sa isang express na tren, determinado na makaalis hanggat maaari. Matapos bumaba sa tren, nakakahanap siya ng maliit na one-bedroom na lugar at ipinagpapatuloy ang kanyang nag-iisang pamumuhay. Lumilipat siya mula sa ramen papuntang pizza, kumakain ng marami habang iniiwasan ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa tao. Habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ni Yu na hindi siya nakalabas ng matagal na. Itinataas niya ang kanyang hood at lumalabas, itinatago ang kanyang mukha. Habang naglalakad, nadidiskubre niya ang ilang Midarashi dango at bigla ang bumibili ng marami. Pinapanood niya ang ilang bata na naglalaro ng video game. Naakit, sumasali siya, nawawasak ang mga zombie isa-isa. Ang agos ng dopamine ay pansamantala siyang nagpapakalma, at hindi nagtagal, nagiging sobra ang pagka-obsess niya, sobrang nag-overdose sa pizza, Midarashi dango, at walang katapusang paglalaro ng laro ng zombie. Ilang araw ang lumipas, dumating si Yu sa arcade at napansin ang isang grupo ng mga lalaki na naglalaro ng kanyang paboritong laro. Naghintay siya ng matiwasay para matapos sila, pero nang hindi sila matapos, tinawag niya sila, humihingi ng pagkakataon. Lumiko sila at tumingin sa kanya ng masama, itinuturing siyang mas mababa sa kanila. Nang walang babala, hinayla siya ng mga salbaha palabas ng arcade at inihahanda siyang batuhin. Gayunpaman, mabilis na sinakop ni Yu ang bawat isa sa kanila at ginamit ang kanyang kapangyarihan para paakitin sila sa isa't isa. Nang lahat sila ay nasa sahig, nilapitan niya ang isa sa mga lalaki at tinaga ang kanyang binti gamit ang mga tungkod mula sa Midarashi dango. Nagbabala siya sa lalaking huwag makialam sa kanya o ay padadala siya sa impyerno kung saan kailangan niyang ipaliwanag sa mga Romano kung ano ang ibig sabihin ng haktua. Kinabukasan, na-corner si Yu ng ibang gang na sumusubok na talunin siya. Tinanong ng leader ng gang, si Haseo Yamada, kung si Yu ang nag-iisang bumagsak sa Gondos gang. Ipinagmamalaki sa kanyang nagawa, ngumiti si Yu, na nag-udyok kay Haseo Yamada na magbanta na pagkatapos ng gabi ito, hindi makakalimutan ni Yu ang kanyang pangalan. Uminit ang ulo ni Yu at sinabi sa lalaki na walang babaeng magde-date sa kanya dahil sa kanyang hindi mabibigkas na pangalan.
Nang subukan ng mga miyembro ng gang na magsagawa ng nakatagong atake, isang-isa silang ipinoses ni Yu, ginagawa. Silang nag-aaway. Sa gulo, sinakian niya ang isang lalaki na nauwi sa pag-stack nito kay Haseo Yamada sa binti. Ngayon ay nasa tabi na ni Haseo Yamada, dinala ni Yu ang dango stick na delikadong malapit sa kanyang mata at tinanong kung gusto ba niyang magbago bilang pirata na may isang mata. Humihingi ng awa ang leader ng gang at umalis si Yu, tumatawa na parang baliw. Mula bayani tungo sa kontrabida, patuloy si Yu sa pagpili ng away sa iba't ibang gang. Matapos talunin ng isang gang, napansin ni Yu ang isang lalaki na nahihirapang abutin ng isang bagay na nalaglag mula sa kanyang bulsa. Na-curious, kinuha ito ni Yu at binuksan, natuklasan ang agahan ni Snoop Dogg sa loob. Nakaramdam ng tagumpay, nag-rolling si Yu ng sigarilyo at handa na itong sindihan ng may isang tao ang hamampes dito mula sa kanyang kamay. Nang tumingin siya, nakita niyang nakatayo si Nao sa harap niya. Tinanong niya ito kung paano siya natagpuan at bahagyang pinaalala sa kanya ni Nao na bilang isang self-proclaimed na walang silbi na stalker, ginamit niya ang kanyang kakayahan para sundan siya. Sa tiwala sa kanyang tinig, sinabi ni Nao kay Yu na pagkatapos ng isang subo ng kanyang nilutong pagkain, nais na niyang bumalik sa dati niyang sarili. Pagdating sa kanyang bahay, nagluto si Nao ng omelette rice para kay Yu, na nagpapaalala sa kanya kay Ayumi. Sa isang saglit, naisip niya kung makikipag-date siya kay Nao, magiging Jaime Lannister ba siya? Iniiwasan niya ang mga iniisip at sinimaw ang pagkain. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumingiti si Yu at pagkatapos mag-isip, nagpasya siyang muling sumali sa student council. Kinabukasan, naghahanda si Yu na umalis para sa paaralan. Gayunpaman, bago umalis ng bahay, nagbigay siya ng mabilis na pagkilala sa larawan ni Ayumi na parabang kasing gwapo siya ni Kim Jong-un. Pagdating sa kanyang klase, sinalubong siya nina Jojiro at Yusa. Ito ay nagpalit ng init ng ulo ng mga fanboy niya, na tumitingin kay Yu nang may pagkainggit. Napapansin ang mga mukha ng mga bata, naging hindi komportable si Yu, na napagtanto na kung hindi siya lalayo kay Yusa, magiging biktima siya sa isang dokumentaryo tungkol sa krimen. Na-realize ni Yusa ang mapanghamak na kapaligiran at nagdesisyon na patahimikin ang mga bata sa pamamagitan ng pagkanta ng isa sa kanyang mga kantang Cocomelon. Ngumiti si Yu habang pinapanood ang lahat ng mga bata, kasama si Jojiro na nagiging sobrang baliw sa isang simpleng nursery rhyme. Sa oras ng lunch break, mabilis na umalis si Jojiro para kumuha ng lunch para sa kanilang dalawa. Nang dumating si Yu sa cafeteria, tinanong niya si Jojiro kung ang pagsisikap na makararating ng maaga sa kanyang libingan ay ang ideya niya ng mainit na pagtanggap sa paaralan. Sa puntong yun, sinabi ni Jojiro kay Yu na tiyak na siya ay talagang pinabayaan ng pagmamahal bilang bata kung ang simpleng asal ay nakakagulo sa kanya. Habang sila ay patuloy na kumakain, biglang nakatanggap si Jojiro ng text mula kay Nao. Iniisip na tinawag sila sa student council para hanapin ang isa pang gumagamit ng kakayahan. Pareho silang nagmadaling pumunta sa council room. Ngunit pagdating nila, wala si Takedo, sa halip ay ipinaliwanag ni Nao na tinawag sila roon para sa ibang dahilan, para panoorin ang bagong promotional video ni Yusa. Nang marinig ito, naging sobrang fanboy si Jojiro, tumatakbo sa paligid ng opisina na puno ng sobrang saya sa ideya ng panunood ng exclusive screening ng video ni Yusa. Hindi maiwasan ni Yu na isipin muli kung gaano kaaburido ang kaibigan niya. Ipinasok ni Nao ang CD at sinimulang i-play ang PV sa malaking screen. Sa gitna ng kanta, itinataboy ni Nao si Jojiro palayo sa screen bago pa siya makalunok ng screen. Nang matapos ang kanta, halos dumudugo na si Jojiro sa screen sa paghanga. Sa unang pagkakataon, nagbigay si Nao ng papuri sa performance ni Yusa, kahit sa kanyang karaniwang tuwirang paraan. Binigyan niya si Yusa ng 10 puntos para sa boses, 20 para sa kanta, 20 para sa damit, pero nagbawas siya ng 50 puntos dahil sa pagpa-cringe sa kanya, na nag-iwan kay Yusa ng kabuuang 29 na puntos. Ang natitirang bahagi ng hapon ay ginugol sa paulit-ulit na panunood ng TV ni Yusa, para makapagpakita si Jojiro. Sa mga kilikili ng idolo hanggang sa sigurado siyang ang isip niya ay magpapakita ng mga kilikili ni Yusa habang siya ay namamatay. Sawa na sa walang katapusang pag-ulit ng promotional video, tumingin si Yu kay Nao at tinanong kung kailan darating si Takedo. Pinabayaan siyang sabihin ni Nao na hindi darating si Takedo, na may inis.
Humiling si Yu na malaman kung bakit niya tinawag ang mga ito roon sa unang pagkakataon. Bilang sagot, naglabas si Nao ng 2 tiket para sa concert ng Jin, inihayag na 2 lang ang meron siya at kailangan nilang magpasya kung sino ang pupunta. Naguguluhan si Yusa, nagtanong kung ano ang Jin. Agad na sumagot si Jojiro, tinawag itong rock band, pero mabilis na sumigaw si Nao sa kanya. Itinuwid na ito ay isang post-rock band. Walang interes, sinabi ni Jojiro na mas gusto niya pang punuin ang kanyang mga tainga ng semento kaysa makinig sa ganitong uri ng musika. Tumanggi rin si Yusa, nagbibiro na kung gusto niya ng ganong ka-boring, sana ay nakipag-date na lang siya sa mayamang ama ni Nao. Sa pagdaan ng lahat sa mga tiket, sa wakas si Nao ay tumingin kay Yu. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, si Yu ay hindi tuwirang sumasang-ayon na sumama sa kanya. Mamaya, habang naglalakad pabalik sa kanyang apartment, napansin ni Yu ang isang bulag na babae na may mahahabang pink na buhok na dumaan. Agad niyang napagtanto na hindi siya mula sa Japan at sa pag-asa ng pag-secure ng green card. Tumigil siya para makipag-usap sa kanya nang bigla siyang maalala ang malawak na lupain na naisip niya nang unang nakinig si Yu sa musika ni Jin. Nang maramdaman ang kanyang presensya, lumapit ang babae at sa awkward na hapon, nagtanong kung maaari siyang isama upang kumain ng madiyaki. Itinuwid ni Yu siya, ipinaliwanag na ito ay tinatawag na chicken noodle soup na may soda sa tabi at pumayag na samahan siya. Sa restaurant, umorder si Yu ng noodles at biglang bumuhos ang nostalgia sa kanya habang nagsisimula niyang mami si Ayumi. Nang tanungin ng waiter kung gusto nilang i-grill ang pagkain nila, ipinaalam ni Yu na ang babae ay bulag, kaya mas mabuti kung ang waiter na lang ang gagawa nito. Agad nakilala ng waiter si Sarah, na nagpakilala bilang lead vocalist ng Jin. Pagkatapos ng kanilang pagkain, umalis sila sa restaurant at sa pagdama sa kalungkutan ni Yu, tahasang sinabi ni Sarah na parang siya ay isang lalaking galing sa mga kwento sa Reddit na nawawala ng lahat ng yaman sa isang masalimuot na diborsyo. Si Yu, na medyo naging vulnerable, ay umamin na kamakailan lang ay namatay ang kanyang kapatid na si Ayumi. Naglakad sila papunta sa isang malapit na parke kung saan nagbukas si Yu tungkol sa pakiramdam niya na parang walang silbi ang buhay gaya ng titik G sa lasagna. Si Sarah, na nakikiramay sa kanyang sakit, ay nag-alok na magbigay ng pagpupugay kay Ayumi. Matapos dalhin si Sarah sa kanyang bahay, pinanood ni Yu si Sarah na nananalangin para sa kanyang kapatid. Nang matapos yun, nagpaalam si Yu at nagpatuloy na tumawag ng mapagtanto niya kung paano. Nag-snap siya ngayon ng 12 AM para mag-send ng picture ng kanyang sirlik sa oras na sinasagot na ang tawag. Sinabi niya sa kanya kung paano siya kasama si Sarah, iniisip na maa-impress ito. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, tumango ito at sinabi na hindi siya isang BTS fan na mamamatay para makahinga ng parehong hangin ng kanilang idol, at pinutol na ang tawag. Pumasok si Yu sa bahay at tinanong si Sarah kung makakasama siya sa isang napaka-espesyal na lugar na ginawa para sa mga espesyal na tao. Sa gulat ni Sarah, talagang dinala siya ni Yu para makilala ang mga espesyal na tao, o ang mga fancy loony kung saan si Kazuki ay muli na namumukmak sa mga fluffy pillows. Habang natutunan ni Sarah mula kay Yu na ang espesyal na batang ito ay dati niyang tagahanga, nagsimula siyang kumanta ng isang awitin upang makalma siya. Pagkatapos matapos sa pagkanta, naging mas matatag si Kazuki kaysa dati. Matapos silang maghiwalay ng mang-awit, tumanggap si Yu ng tawag mula kay Nao na nagsiwalat na parang nakilala ng kanyang kapatid si Sarah, na hindi nangyari dati. Pinasalamat niya si Yu, na nangangakong makikita siya sa konsyerto bukas. Sa araw ng konsyerto, nais ni Yu na humanga si Nao, kaya't sinubukan niyang magsuot ng ilang kasuutan kaya't siya ay basa na parang masamang gripo. Matapos ang maraming pagsisikap, nakatitig si Yu sa kanyang refleksyon at pinapaalalahanan ang kanyang sarili na mayroon siyang malaking bayag. At dapat na iyon ang sapat upang humanga ngayon. Pagdating, nakita ni Yu si Nao at sinabi sa kanya na kung nasa 1,800 siya, inaakusahan na niya ito na mangkukulam dahil sa ganda nitong talagang nakabighani sa kanya. Hindi ito pinansin ni Nao dahil gusto niya ang mga Arab boy na may mga kamelyo at reservoirs ng langis. Nilagasan ni Yu ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng pagtatanong kay Nao kung bakit sila maaga sa venue. Nang sumagot si Nao, sinabi niyang gusto niyang magkaroon ng ilan sa mga Jin merch na nag-udyok kay Yu upang mang-asar na hindi niya akalaing isa siyang fangirl. Nagbigay si Nao kay Yu ng isang bombastic side-eye na nagpahinto sa kanya.
Sa daan, nagtataka si Yu kung paano sila naging malapit ni Nao dahil sa simula, may isang maraming sama ng loob sa pagitan nila. Nang biglang pumasok ang tanong sa isip niya, tumingin si Yu sa isang banner ng jeans at naisip na ang banda ang nagdala sa kanila magkasama. Kapag nagsimula na ang konsyerto, si Sarah ay nagsimula na parang isang tunay na rockstar. Si Yu at ngayon ay nadarama rin nilang may koneksyon hanggang sa magsimula nang gumalaw ang ulo ni Yu. Humi na ang kanyang mukha habang iniisip kung paano siya tila nakakaalala ng kanta. Bigla, nagsimula ng punuin ang kanyang isipan ng mga alaala na hindi niya maunawaan o matandaan. Ito ang naging dahilan upang siya ay magalit at sa wakas, nahimatay si Yu. Sa ibang lugar, nakaupo si Yu sa harap ng computer kasama si Ayumi sa kanyang tabi. Excited na sinasabi ni Yu sa kanya kung gaano ka-epic ang kanta tungkol sa jeans na cocker-inig lang niya. Habang nagtatayo ang magkapatid upang umalis sa lugar, napansin ni Yu ang isang matandang lalaki na nakita na niya ilang beses na. Sinabi ng matanda kay Yu na mas maganda ang klasikal na musika at sumagot si Yu ng okay boomer. Tinanong ng matandang si Saturday Samiichi si Yu kung si Ayumi ang kanyang kapatid. Nang kinumpirma ni Yu, sinabi ni Saturday Samiichi na naawa siya sa kanya. Matapos makausap ang mananaliksik, nakatayo sina Yu at Ayumi sa pila para kumuha ng pagkain. Sabi ni Yu, parang pagkain Briton ito dahil puno ng droga. Si Ayumi, sa kabilang dako, ay nagsasabi kay Yu na masaya na siyang makasama ang kanyang kapatid habang kumakain, at nagtataka kung bakit hindi rin makakasama ang kanilang nakatatandang kapatid. Dumadabog si Yu kay Ayumi at pinapaalalahanan siya na ang kapangyarihan ni Sean sa paglalakbay sa panahon ay napakahalaga para sa mga mananaliksik kaya hindi siya pwedeng pakawalan. Habang kumakain, naiisip ni Yu kung paano iniisip ng mga mananaliksik na mayroon lamang siyang kapangyarihan sa pag-aangkin ng mga katawan at kung malalaman nila ang kanyang tunay na kapangyarihan, ay lalok siya tulad ni Sean. Bigla, umupo si Takedo sa likod ng mesa ni Yu at ipinaalam sa kanya na nakahanap siya ng isang tao na may kakayahang telepatiya, ngunit nasa kustudiya na siya ng mga mananaliksik. Ngayon, upang mailigtas ang taong ito, sinabi ni Takedo kay Yu na angkinin ng isang batang nasa kanyang kanan na may kapangyarihan ng pagkakawasak. Habang sinusunod ni Yu ang sinabi, ibinibigay sa kanya ni Takedo ang isang papel na naglalaman ng lokasyon ng taong may kapangyarihang telepatiya. Sa kanilang paghihiwalay, sinabi ni Takedo kay Yu na umaasa silang lahat sa kanya. Mamaya, habang parehong sumasailalim sa mga pagsusuri sina Yu at Ayumi, iniisip ni Yu na ang plano para iligtas ang kanyang kapatid na si Sean ay umuusad na. Sa araw na yon, sinabi ni Ayumi kay Yu na tinawag siya ng mga mananaliksik para sa isang espesyal na serye ng mga pagsusuri. Ito ay nagdulot ng panggugulo sa buong pag-iral ni Yu habang nagmamakaawa siyang huwag kunin ang kay Ayumi na walang espesyal na kapangyarihan. Siyempre, dahil si Yu ay hindi anak ng mayamang tao, tinaga siya ng mga gwardya at ikinulong. Nagkamalay si Yu at nakita ang lupa na nanginginig at nagtataka kung kaninong ina ang nagdesisyong maglakad-lakad. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga alarma na nagpatakbo sa takot kay Yu. Sa huli, hindi niya mawasak ang pinto dahil hindi siya FBI. Bigla, binuksan ng mabuting mananaliksik ang pinto ng selda ni Yu. Nang makita si Satsuma Uchi na puno ng mga sugat at dugo, tinanong siya ni Yu kung nakipag-usap ba siya sa isang babae na nagkakaroon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Satsuma Uchi kung paano sapilitang kinuha ng mga mananaliksik ang kapangyarihan ni Ayumi na sanhi ng isang malaking pagkawasak habang si Ayumi ay nagdadala ng kapangyarihan ng pagbagsak. Para sa kanyang nakababatang kapatid, nagtatanong si Yu kay Satsuma Uchi kung ikukulong nila si Ayumi tulad ni Sean, ngunit sinasabi ng doktor na masyadong mapanganib si Ayumi kaya't pinaplano ng mga masasamang mananaliksik na hiwain siya at ipagsilbi sa mga Tsino. Habang naliligaw si Yu, sinasabi ng mabuting mananaliksik na gamitin niya ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, Plunder. Tinanong ni Yu kung paano niya ito alam, ngunit sabi ni Satsuma Uchi, talagang dude, malapit nang mapaghiwa-hiwalay ang kapatid mo. Nagbalik si Yu sa katotohanan at nagmadali upang hanapin ang batang may telepatiya. Nang mahanap niya ito, sinakop ni Yu ang kanyang katawan at pinalaya ang kanyang pangalawang kakayahan, Plunder, na nagbibigay daan sa kanya na magnakaw at gumamit ng kapangyarihan ng ibang gumagamit. Ngayon, gamit ang kakayahan ng telepatiya, nakakapag-usap si Yu kay Sean na nakalagak sa isang selda.
Alam ni Sean ang lahat tungkol kay Ayumi ngunit dahil maaari lang niyang aktibahin ang kanyang kapangyarihan ng pagtalon sa oras gamit ang kanyang mga mata, sinasabi niya kay Yu na wala siyang magagawa. Sinubukan ni Yu na humanap ng tulong ng may isang batang lalaki na nagngangalang Shichino na lumabas mula sa isang pader at sinabing narito siya upang tulungan si Yu. Sinabi niya kay Yu na magmadali at kunin ang kanyang kapangyarihan at nang gawin ito ni Yu, nahuli si Shichino ng mga gwardya. Sa kakayahan ng telepatiya at phasing, mabilis na lumakad si Yu sa pader ng selda at pinalaya si Sean na gumagawa ng kanyang bahagi sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras at pagbabago ng hinaharap. Sa kasalukuyan, nagising si Yu sa ospital at ngayon ay sinasabi sa kanya na siya ay nawala ng malay. Sinasabi ni Yu na naniniwala siya na mayroon siyang nakatatandang kapatid at biglang pumasok si Takeda, sinasabihan siya na naaalala na niya ang kanyang mga alaala. Tiningnan ni Nao si Takeda at sinabi sa kanya na medyo cute siya kapag hindi siya mukhang basang mop. Hindi pinansin ni Takeda si Nao dahil ayaw niyang magmukhang susunod na Leonardo DiCaprio at sinabihan si Yu na dadalhin siya para makilala si Sean. Nang marinig ang pangalan, inihayag ni Nao kung paano siya tinulungan ng batang si Sean na makuha si Takeda. Ang tulong na kailangan niya. Nang walang ibang usapan, dinala ni Takeda si Yu upang makilala ang kanyang kapatid at nagpa siya ng sumama dahil gusto niya ng karne na luma at hindi napuputol. Pagdating sa taguan ni Sean, medyo nag-aalinlangan si Yu na makita si Sean na parang estranghero sa kanya. Naiintindihan ang dilema ni Yu, sinabi ni Sean na handa na siyang ikwento ang buong kwento. Nagsimula si Sean sa pagsisiwalat na upang maiwasang matapos sa laboratorio, naglakbay siya sa oras pabalik sa nakaraan. Ipinaliwanag niya na nagising siya sa kanyang batang katawan ngunit may kaalaman sa lahat ng mangyayari sa susunod na 3 taon. Alam ang kahalagahan ni Takeda sa hinaharap, tinakdown siya ni Sean at naghanda upang ibigay. Takeda isang magkapatid na gobble-gobble. Sinubukan ni Takeda na iwasan ito habang sinasabi ni Sean na walang homo at ibinunyag kung paano sila dating magkaibigan. Sa una, iniisip ni Takeda na sinusubukan lang ni Sean na makapasok sa kanyang mga pantalon pero nagiging mapagkakatiwalaan niya ito sa kalaunan. Dahil may kapangyarihan si Takeda na makakita ng mga gumagamit ng ibang kakayahan, dinala niya si batang Sean sa isang taguan kung saan may nauna na siyang grupong mga bata na may kakayahan. Pagdating sa lugar, nagbiro si Sean tungkol sa kung paano nakabuo na sila ng sarili nilang Dead Poet Society. Gayunpaman, tinitigan ng 3 bata si Sean na parang siya ay may 3 utong. Para makuha ang kanilang tiwala, itinuro ni Sean si Shichino at sinabi na kung siya ay isang kakaibang estranghero. Hindi niya alam na mayroon siyang kapangyarihan na makadaan sa mga bagay. Nagpatuloy siya at sinabi sa pangit na batang babae, si Madoki na mayroon siyang kapangyarihan ng hipnotismo at habang magagawa niyang patulugin ang iba, siya rin ay nagiging inaantok kapalit. Panghuli, itinuro niya si Takeda at sinabi na mayroon siyang kapangyarihan na magtanggal ng mga alaala ng isa. Sa demonstrasyong ito, naniwala na ang grupo kay Sean at pumayag na makinig sa kanyang mga plano. Sinabi ni Sean na ang una nilang layunin ay mangolekta ng mas maraming bata na may espesyal na kakayahan, pero kahit na nakagawa ng isang buong lipunan ng mga bata na may mga kapangyarihan, nabigo si Sean dahil nang dumating ang panahon, hinuli sila ng mga matatanda at hindi sila nakatakas. Dahil dito, naisip ni Sean na kailangan niyang humingi ng tulong sa mga matatanda para labanan ang mga masamang matatanda. Kaya't matapos ang muli nilang paglalakbay sa panahon, isiniwalat ni Sean ang plano at sinabi ni Takeda na kilala niya ang ilang matatanda na maniniwala sa kanila at sa kanilang layunin dahil sila rin ay may mga kapangyarihan noong sila'y bata pa. Ikinwento ni Sean kung paano siya kailangang subukan ang prosesong ito ng 4 na beses at sa ika-4, napansin niyang nagsisimula na siyang mawala ng paningin. Sa panahon ng pagdiriwang ng kanyang ika-15 kaarawan, nagkaroon si Sean ng ideya na mang-alap ng pondo para kumuha ng mga matatanda na makakatulong sa kanila. Sumuporta si Takeda at nagsimula silang magtipon ng pondo. Gayunpaman, palaging nauunang makahanap ng mga matatanda ang mga mananaliksik bago pa maabyute ni Sean at ng kanyang grupo. Maari, sinulat din ni Sean na matapos ang isa pang pagtatangkang mag-time travel, ipinagdiwang niya ulit ang kanyang ika-15 na kaarawan. Sa pagkakataong ito, mas naging maalam siya sa kahalagahan ng pagprotekta sa kanyang mga kapatid. Naalala niya na may nabanggit si Yu tungkol sa mataas na paaralan,
na nagbigay inspirasyon sa kanya na lumikha ng isang paaralan kung saan maaari niyang subaybayan at protektahan ang mga batang may espesyal na kakayahan mula sa mga eksperimento ng mga mananaliksik. Tinawagan niya si Takeido at ibinahagi ang kanyang layuning pangalagaan ang mga batang ito hanggang umabot sila sa pagbibinata, kung saan natural na mawawala ang kanilang mga kapangyarihan. Sinabi din ni Sean na ito na ang kanilang huling pagtatangka bago siya tuluyang maging bulag. Pagkagising mula sa kanyang huling talon, napagtanto ni Sean na lubos na bumagsak ang kanyang paningin. Gayunpaman, ang determinasyon na protektahan ang kanyang mga kapatid at kaibigan ang naging kanyang pananaw habang si Sean at ang grupo ay nagsimulang magtrabaho ng walang pagod upang magtayo ng paaralan, at sa wakas, nagtagumpay sila. Nang ang paaralan ay umaandar na, nagpasya si Sean na burahin si Ayumi at gamitin ang mga alaala dahil hindi niya kayang patakbuhin ang paaralan at magbantay sa kanyang mga kapatid sa parehong oras. Kaya't sa tulong ng kanyang mga kaibigan, inalis niya ang mga alaala ni Yu at Ayumi. Sa oras na naayos na yun, nakatutok si Sean sa pagtatayo ng mga paaralan sa buong Japan upang protektahan ang higit pang mga bata. Sa kasalukuyan, sinasabi ni Sean kay Yu na oras na para iligtas si Ayumi. Nang sabihin niya kay Yu na sakupin siya at kunin ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sarili, naguguluhan si Yu hanggang ipaalam ni Nao na alam nilang dalawa ni Jojiro ang tunay na kalikasan ng kanyang kapangyarihan dahil sinabi ito sa kanila ni Takeido bago sila pumunta upang i-recruit siya. Pagkarinig nito, nagtatanong si Yu kung bakit hindi ito sinabi sa kanya noon dahil maaari sana niyang gamitin ang mga kakayahan ng ibang users sa halip na kunin ang mga iyon. Sinabi ni Nao na hindi nila alam ang mga epekto ng pagkuha ng kapangyarihan ng lahat kaya't nagpasya silang itago ito bilang lihim. Sumali si Sean sa usapan, sinasabi kay Yu na kunin ang kanyang kapangyarihan at gamitin ito upang iligtas si Ayumi. Sumunod si Yu, inalis ang kakayahan ni Sean sa paglalakbay sa panahon. Ginamit niya ito para bumalik sa gabing unang nagkasakit si Ayumi. Habang binabantayan siya ni Yu, nararamdaman niya ang halo ng nostalgia at determinasyon. Kinaumagahan, nang manghinala ang student council sa isang tao sa apartment complex, tumayo si Yu at iminumungkahi na tingnan ang kanyang kapatid, alam ang mangyayari. Nangyari ang mga pangyayari tulad ng dati, na bumisita ang kainahinalang batang babae kay Ayumi ngunit sa pagkakataong ito, binabantayan ni Yu siya. Nang dumating ang gabi, sinabi ni Yu na siya ay mula sa hinaharap at ang kanyang kapatid ay mamamatay. Sa susunod na araw, walang pag-aalinlangan, ngayon ay naniwala sa kanya at sumang-ayon na isama ang student council sa plano. Nang sumunod na araw, sa halip na panatilihin si Ayumi sa bahay, pinuputol ni Yu ang kapangyarihan ni Ayumi at ipinapadala siyang sundan siya habang ang mga miyembro ng student council ay malapit sa likuran. Nang dumating ang oras at lumapit ang bata kay Ayumi, humakbang si Yu at pinalaya siya at pagkatapos ay ligtas na sinamahan si Ayumi palabas ng paaralan. Habang naglalakad, nakita ni Yu si Takehito at tinawag siya sa palayaw na ibinigay sa kanya ni Sean, na nagsasaad na siya ay lubos ng aware sa sitwasyon. Nang makilala ito, dinala ni Takehito si Yu diretso kay Sean, sa pagdating sa pasilidad ni Sean. Ipinsawgay niya si Ayumi kay Sean, na nagpapahayag na siya ang kanilang nakatatandang kapatid. Naiwang nalilito si Ayumi, hindi sigurado kung paano ito ay proseso. Lumapit si Sean sa kanila at nagsimulang ipaliwanag kung bakit niya dinala sila sa pasilidad. Gayunpaman, pinutol ni Yu ang usapan, sinabing alam na niya ang dahilan. Nagpatuloy si Yu sa pagsabi kay Sean ng lahat ng ginawa niya, kabilang ang mga pangyayaring nangyari bago siya nag-time travel. Humanga si Sean at pinuri si Yu sa kakayahan nitong magawa ang gawain ng walang pagkakamali. Ngumiti si Yu at tinanong si Sean kung maaari na ba siyang umuwi, subalit sa kanyang pagkadismaya. Sabi ni Sean na wala ni isa sa kanila ang makakabalik sa bahay ngayon. Sinabi niya kay Yu na mayroon siyang pinakamakapangyarihang kapangyarihan na nangangahulugang mas sikat siya kaysa sa malalaking talento ni Sydney Sweeney. Pagkatapos, dinala sila ni Sean sa isang pasilidad ng pananaliksik kung saan nakilala ni Yu si Satsumiechi mula sa kanyang mga panaginip. Na-curious, tinanong ni Yu kung bakit sila nandito sa pasilidad at nagsimulang ipaliwanag ng mananaliksik na nagtatrabaho sila sa isang bakuna upang pigilin ang mga tao na magkaroon ng parehong sakit na nagdudulot ng superpowers. Naguguluhan, tinanong ni Yu kung bakit ang kanilang mga kapangyarihan ay itinuturing na isang sakit at kaya't ibinunyag ng siyentipiko ang pagkakaroon ng isang kometa na tinatawag na Charlotte, na dumadaan sa Earth paminsan-minsan, na nagdudulot ng ulan ng alikabok.
Kapag nahihigop, nagbibigay ito sa mga tao ng espesyal na kakayahan. Ipinaliwanag niya na ito ang parehong fenomeno na nagdala sa mga witch sa sinaunang panahon na usigin dahil sa kanilang mga kapangyarihan. Nang marinig ito, ngumiti si Yu at sinabi kay Sean na makauwi na sila kapag lahat sila ay nabakunahan, ngunit sa kanyang pagkadismaya. Sinabi ni Sean na marami pa silang trabaho na dapat gawin dahil ang mga bakuna ay ginagawa lamang sa Japan habang ang mga bata sa ibang rehiyon ay nananatiling nanganganib. Tinanong ni Yu kung ano ang kinalaman nila rito na nagpagalit kay Sean na nagsabi kay Yu na ang kanyang matalas na dila ay balang araw ay magdudulot sa kanila ng kanselasyon sa Twitter. Si Yu at Ayumi ay sinalubong ng mga kaibigan ni Sean na gusto si Ayumi habang naiwan si Yu. Ganitong paraan na naiiwan ka sa bawat pag-uusap. Kinabukasan, napagtanto ni Takedo na may isa pang gumagamit ng kakayahan na lumabas. Sinabi niya kay Yu na i-update niya si Nanao at Jojiro tungkol sa sitwasyon at habang nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan, napansin niya ang kanyang driver, si Furuki, na nanginginig sa takot. Nang magkamali ang driver sa pagliko, nag-alala si Takedo at naghandang tumawag sa kanyang mga kaibigan, subalit bago siya makatawag ng tulong. Humingi ng tawad si Furuki at sinabi na nasa panganib ang kanyang pamilya at ang mga taong humahawak sa kanyang pamilya ay humingi sa kanya na dalhin siya. Nauunawaan ang sitwasyon, pumayag si Takedo na sumama kay Furuki. Pagdating sa isang abandonadong bodega, sinalubong si Takedo ng isang grupo ng mga lalaki na sinabing mayroon siyang isang gawain pang dapat gawin. Nang umalis si Furuki, nagsimula ang mga lalaki na torturin si Takedo para makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga ibang gumagamit ng kakayahan. Nang tumanggi si Takedo, isang malaking lalaki ang nagpatamba sa kanyang mga ngipin, ayaw bigyan ng mga kidnappers ng kasiyahan sa pagdurusa sa kanya. Tumawa si Takedo at sinabi na wala na siyang mga ngipin. Ngayon, naiinis, iniinjekta ng mga kidnappers si Takedo ng serum ng katotohanan na nagpasabog sa kanya ng lahat. Nang gabing yun, sinalakay ng mga kidnappers ang paaralan na itinatag ni Sean at nahuli si Nao. Noong gabing yun, tumanggap si Sean ng tawag na nagsasabi sa kanya na nasa panganib ang buhay ni Takedo at Nao at kung nais niyang iligtas sila, kailangan niyang ibigay si Yu. Bago matapos ang tawag, binalaan ng masamang tao si Sean na pinaplano na nila ito kaya hindi siya makakaligtas sa sitwasyong ito gamit ang paglalakbay sa hinaharap. Sa kawalan ng ibang opsyon, sinabi ni Sean kay Yu na sa malaking kapangyarihan ay may malaking responsibilidad, at ngayon kailangan niyang iligtas ang lahat. Nagalit si Yu at sinabi kay Sean na traumatized na siya at sana ay matamaan siya ng truck ngayon para ma-reincarnate siya bilang slime sa ibang mundo. Sa kanyang estado ng galit, malapit ng IP trigger ni Yu ang kapangyarihan ng pagbagsak ni Ayumi nang kalmayan siya ni Sean at sabihing isipin si Nao. Sinaw lamang, naisip ni Yu ang lahat ng mga sandali kasama si Nao at napagtanto na si Nao ang, sa pahayag na ito, nagtungo si Yu upang iligtas si Nao. Gayunpaman, pagdating niya, inatake si Yu ng isang bata na nasaktan ng isa sa kanyang mga mata, na naging dahilan upang hindi siya makagamit ng time leap kay Nao. Ngayon, galit na si Yu ay naglalabas ng kanyang kakayahang pagbagsak na nagwasak sa buong gusali. Agad na tumakbo sina Sean at ang kanyang mga kaibigan patungo sa mga guho at natagpuan si Yu na nawawala ng malay. Napagtanto ng mga kaibigan ni Sean na ginamit ni Yu ang huli niyang kapangyarihan upang iligtas ang kanyang sarili. Nabubwisit si Shinachi na nagtatanong kay Yu na walang malay kung niligtas lang ba niya ang sarili. Makalipas ang ilang segundo, natagpuan ng grupo si Takehito na nagsakripisyo para iligtas si Nao mula sa pagbagsak. Humagulhol si Sean habang namamatay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa harap niya at wala siyang magawa. Nagising si Yu sa ospital, ang kanyang katawan ay nasa sakit, at ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip habang naaalala ang mga traumatiko nangyari bago siya mawala ng malay. Napuno ng sakit at takot, sumigaw siya at malapit nang magdulot ng isa pang pagbagsak nang mabilis na binigyan siya ni Shichino ng dosis ng pangpawala ng sakit upang pakalmayan siya. Nang hamupa ang pagigting ng katawan ni Yu, napagtanto niyang nakakagapos siya sa kama. Nang sumulyap siya sa gilid, napansin niya sina Nito at Madoki na pumasok sa silid. Nang guguluhan, tinanong ni Yu kung ano ang nangyayari at ibinigay ni Madoki ang malungkot na balita tungkol sa pagkamatay ni Takehito. Si Shichino, nahihirapang pigilin ang kanyang sariling pagdadalamhati, ay nagalit kay Yu. Sinisisi siya sa pagkamatay ni Takehito hanggang sa makatulong ang kanyang mga kaibigan na pakalmayan siya.
Nagpatuloy si Madoki sa pagsasabi kay Yu kung paano nila mali ang pagtaya sa mga nagsisilbing bihag, na akala nila ay gusto nilang samantalahin ang kanyang kakayahang maglakbay sa oras, samantalang sa katotohanan, ang mga bihag ay nais siyang alisin sa kanyang kakayahan sa paglalakbay sa oras. Si Yu, patuloy na pinoproseso ang bigat ng nangyari, ay nagtanong tungkol sa kanyang kapatid na si Sean. Na may galit sa kanyang boses, pinaalalahanan ni Shichino si Yu na si Takehito ang pinakamatalik na kaibigan ni Sean. Ngayon ay punong-puno ng guilt, biglang naaalala ni Yu ang labis na sakit at kawalan ng pag-asa na naramdaman niya nang mamatay si Ayumi. Napagtanto niya na si Sean ay tiyak na dumaranas ng katulad na pighati ngayon, nagdadalamhati sa pagkawala ng isang taong labis niyang inaalagaan. Gayunpaman, mabilis niyang nalilimutan ang lahat ng iyon nang dumating si Jojiro na may dalang mainit na pagkain. Pagkatapos, nagpasya si Yu na bisitahin at pinakain siya ng kanyang nilutong creme stew. Ngumiti si Yu habang iniisip kung paano ang pagkamatay ni Takehito ay nakatulong sa kanya na simulan ng isang love angle sa isang sikat na idol. Matapos ang ilang araw, bumisita si Yu sa kanyang kapatid na nasa emo phase. Sinubukan ni Yu na kausapin si Sean pero pinutol ito ni Sean sa pagsasabi na pinapalakas ng mga terrorist group ang kanilang mga aktibidad upang mahuli ang mas maraming gumagamit ng kakayahan at hindi na siya alam kung ano ang gagawin ngayon na wala na si Takehito. Ayaw maging nasa paligid ng mga toxic na malungkot na tao, agad na umalis si Yu sa rooftop at bumalik sa kanyang komportabling silid sa ospital kung saan sinalubong siya ni Nao. Nagiging cool na si Yu. Tinanong ni Yu si Nao kung paano niya maisasalba ang lahat ngunit sa kanyang Allison. Nagbigay si Nao ng solusyon. Sinabi niya kay Yu na maaari siyang maglakbay sa buong mundo at nakawin ang kapangyarihan ng lahat kung seryoso talaga siya sa pag-save sa lahat. Matapos itong pag-isipan ng mabuti, pumayag si Yu at sinabi kay Nao na may nararamdaman siya para sa kanya. Ang sorpresa ay si Nao na nagsasabing hihintayin siya ni Yu at kapag bumalik siya ay sasalubungin niya ng bukas ang mga binti. Agad na tinanggap ni Yu ang mungkahi at sinimulan ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kapangyarihan ni Nao. Kinuha niya rin ang kapangyarihan ni Jojiro at Yu kaya't si Misa ay nawala na rin magpakailanman, bago umalis ng Japan. Binisita siya ni Nao na nagbigay sa kanya ng maliit na dyaryo na nagsasabing hihintayin siya. Pagdating sa Singapore, nahirapan si Yu sa simula ngunit nalaman ang kanyang unang target, isang lalaking may kakayahang bumasa ng isipan. Matapos tahimik na sumakay sa kanyang sasakyan, mabilis na kinuha ni Yu ang kanyang kakayahan at sinubukang makipag-communicate. Kasama ang lalaki sa sirang Ingles. Ipinapahayag niya na siya ay isang espesyal na manlalaro na may cheat code na nagpapahintulot sa kanya na nakawin ang mga kapangyarihan ngunit sa mga pangungusap, ang isip ng bata ay nagsisimulang sumayaw sa disco habang sinusubukan niyang unawain ang sinasabi sa kanya. Gamit ang kapangyarihan ng lalaki, binabasa ni Yu ang kanyang isip na nagpapahintulot sa kanya na lumipat sa susunod na may taglay ng kakayahan, ang susunod na target, isang batang nagngangalang Angelo, na may kakayahang subaybayan ang mga may supernatural na kapangyarihan. Nang nakawin ni Yu ang kanyang kapangyarihan, napagtanto niya na ang lahat ay magiging parang paglalakad sa parke dahil madali na niyang masusubaybayan ang ibang gumagamit ng kakayahan. Matapos alagaan ang lahat ng mga gumagamit ng kakayahan sa Singapore, si Yu ay tumuloy sa Timog Africa at pagkatapos ay sa Urban Egypt. Hindi nagtagal, nakilala si Yu bilang ang isang mata na Grim Reaper. Gayunpaman, habang mas marami siyang nakakain na kapangyarihan, lalo siyang nagiging hindi stable. Isang araw, natulog si Yu at nang magising siya kinabukasan, napagtanto niyang siya ay naghasik ng gulo sa isang bayan. Sa kalaunan, dumating ang oras na nalimutan ni Yu ang mga bagay sa kanyang alaala. Ang natira na lamang sa kanyang isipan ay ang pangako na dati niyang ginawa sa isang mahal sa kanya. Matapos ang mga taon ng pagnanakaw sa mga gumagamit ng kanilang mga kakayahan, sa wakas ay pinalaya ni Yu ang mundo mula sa mga gumagamit ng kakayahan. Saktong bumagsak siya sa pagod, dumating si Sean sa isang helicopter. Nang magising si Yu, natagpuan niyang nasa ospital siya kasama si Nao. Nang itanong niya kung sino siya, sinabi ni Nao na siya ang kanyang kasintahan na pinapagawa sa kanya na mangako na babalik siya sa bahay. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Yu dahil nakalimutan siya pero siniguro ni Nao na mula rito, marami silang gagawing masayang alaala.